husay at galing ating pagyamanin. Ating talakayin ang wika natin. Dito lang yan sa Wi Kapangyarihan, Wi Kaalaman. Jabez, alam mo ba yung salitang salamisim? Salamisim? Hindi eh. Des, alam mo ba yung ibig sabihin ng salitang tumalima? Tumalikod ba yun? Ma'am Jo, naniniwala ka ba sa huwad na balita? Hindi ako naniniwala sa huwad na balita, syempre dahil ako'y nasa radio station at ang orientation naman ng paniniwala sa huwad na balita ay kulang sa aral. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Brian De La Cruz para sa bagong programa, Bagong Kaalaman, hatid ay wikapangyarihang husay sa ating mga Pilipino. Bago po tayo magsimula, pakinggan natin ang mga salitang salamisim, tumalima at huwad. Alamin natin ang kailang kahulugan at definisyon. Salamisim. Ito ay isang pangalan. Paggunita sa makalipas, ito ay isang magandang alaala na bahagyang malungkot. Muli, salamisim. Tumalima. Isang pandiwa. Pagsunod at pagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagsunod sa utos, kagustuhan, hinihiling o inaasahan ng iba. Tumalima. Huwad, isang pang-uri, hindi totoo at ginagamit o ginaya upang linlangin o magpanggap, kulang sa tunay na halaga o katangian, at hindi orihinal. Huwad. Yan ang ating tatalakayin sa Wikapangyarihan, Wi Kaalaman. Bibigyang kahulugan ng mga salitang Filipino na bibihira na lang nating gamitin lalo na sa modernong panahon upang lubos nating maunawaan bakit nga ba tayong mga Pinoy o sinasabi nating Filipino ay hindi na interesado sa sarili nating wika. Upang lubos nating malaman yan, makakasama po natin sa maikling panahon, siya po ay pioneer translator ng wikang Filipino na Waze app na nakabase sa bansang Israel. Siya po ay nagtapos ng kanyang bachiller sa Philippine Normal University at scholar po siya ng De La Salle University sa kursong pagsasalin para sa kanyang PhD. Siya rin po ay dating chief translator mula po sa opisina ng pamahalaan at ngayon po naglilingkod bilang direktor ng graduate study sa Far Eastern University at kasalukuyang full-time po ng commissioner sa Komisyon sa Wikang Pilipino sa ilalim ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Ipinapakilala ko na po si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. Ako po si Dr. Benjamin Mendillo Jr. Pwede niyo po akong tawaging Benji lang. Doc Bench, nakakatuwa naman po dahil nabasa ko po ang inyong mga background po na kung saan nagpakita po na ang wikang Filipino ay pwede talagang kilalanin sa international, hindi lamang po sa Pilipinas. Pero ang una ko pong katanungan sa inyo, bakit mahalagang magkaroon tayo ng malaking interes o pakialam sa wikang Filipino? Ito ang salamin ng ating pagkakakilanlan o identidad. Ito ang tulay sa ating komunikasyon at pundasyon ng pambansang pagkakaisa. Kumbaga, ito ang ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino. Hindi lang kumbaga nakatali sa pagiging interes lang o hobby, kung kailan lang natin gusto. Ito ang dugo natin. Ang wika ang dugo natin. At tandaan natin na ang wika ay nagtataglay ng talino. Ito ay instrumento sa malalim at malawak na kaalaman na nagpapayaman sa ating kaisipan at nagpapadali sa ating pagkatuto. Paano ba mahalin ang wikang Filipino? Sa palagay ko, bilang mga kabataang Pilipino, ang pagpapahalaga sa wika ay pagsunod sa yapak ng ating kasaysayan, sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Walang ibang gagamit ng wika kundi tayo. Kaya nga ayon sa mga pag-aaral na nababasa ko, ang mas malaking tsansa ng pagpapanatili ng ating kultura, identidad, kamalayang bayan at talino natin, yung pagmamaintain ng sariling kaisipan natin, talino, ay nakabatay kung paano natin ginagamit yung wika natin. Kung lagi natin ginagamit yung wika natin,
ganon din katalino yung ating mga mamamayan. Napakadaming kaalaman, napakadaming natutunan at napakadami pa dapat nating matutunan bilang isang Pilipino, naway hindi po tuluyang mawala ang pagmamahal natin sa sariling wika. Anumang salita, anumang pangungusap, anumang kahulugan, lalagyan natin yan ng tamang kasagutan. Tandaan lamang, may wika pangyarihan sa wika alaman. Muli po, ito po si Brian De La Cruz para po sa ating programang Wika Pangyarihan, Wika Alaman.